Na-realize ko na siya na talaga nung naramdaman ko yung kapayapaan sa puso ko habang nanliligaw siya. Doon ko nakita yung kung paano siya sa magulang niya kasi nagkaroon kami ng outing and niyaya namin sila ng kuya niya pero hindi talaga siya sumama kasi daw ang dahilan niya meron silang church anniversary. So doon pa lang nakita ko yung priority niya sa simbahan at kasama niya yung mga magulang niya doon. Noon, pinapanalangin ko talaga sa Panginoon na kung siya na nga talaga yung ibigay ng Panginoon para sa akin, bigyan ako ng lakas ng loob. Inihiling ko talaga sa Panginoon na kung hindi man kami para sa isa't isa, sana wag na patagalin yung relasyon namin. Maaga pa lang, putulin agad kung anong merong relasyon kami para walang pagsisihan sa huli. So much beauty to discover. I can hardly take it in. I will ever stand and wonder of a grace that never ends. The more I praise you, the more I want to. I'm falling in love with you. Hindi ko pa siya kilala nun. Piniro lang siya sa akin ng katrabaho ko, pinakilala sa akin sa mga kwento lang na yung kapatid niya ni foreman namin ay katulad ko rin na Kristiyano at walang bisyo. Hindi kami nakakapag-usap sa trabaho hanggang tingin-tingin lang. Tapos nagkaroon kami ng Christmas party tapos doon nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya hanggang sa hiningi ko yung kanyang Facebook account. Doon nagsimula nag-chat-chat hanggang sa doon na talaga nagsimula yung lahat. I will be your home. Una kong impression kay Jeremy, katulad din ng sabi nga nila na mabait, kasi sobrang tahimik niya lang talaga, na isang salita lang siya, at magalang, sobrang magalang yung tao. Doon sa trabaho, naririnig ko yung boses niya sa radyo, tapos yun, maganda siya makipag-usap. Medyo malambing yung boses niya sa radyo. Doon pa lang, nagustuhan ko na talaga siya kasi mabait talaga. Tapos kulang kung maglakad. Na makita ko siya, na love at first sight talaga ako. At saka yun yung mga gusto ko sa babae talaga noon. Yung relasyon namin simula nung umpisa hanggang ngayon, peaceful lang, na kahit nagkaroon kami ng situation na naging long distance relationship, pero yung kapayapaan na binigay ng Panginoon, na kahit malayo kami sa isa't isa, nandoon pa rin. I will be your home wherever you may go. Through every joy, through every unknown. With my hand in yours and my heart by your side, I'll be your shelter, your love, your guide. Yung tinuro sa akin ng Panginoon, simula noon, yung magtiwala sa Kanya. Kasi noon yung panalangin ko, yung magiging boyfriend ko, yun yung una at huli. Nagdasal din ako na sana yung maging boyfriend ko, ako rin yung first and last niya. Kahit sinasabi ng mga kaibigan ko na imposible na makakita ko ng ganun, mas binigyan ako ng favor ni Lord. Habang naghihintay na makilala yung tamang tao para sa akin, ginamit naman ako ng Panginoon sa gawain niya. Ang natutunan ko talaga, kailangan nating sumunod kung ano yung kalooban ng Diyos at saka magtiwala sa Kanya. Kailangan mo talagang ipagdarasal sa Panginoon kung siya na nga ba o meron pang iba. At higit sa lahat, huwag talagang magmadali, huwag mong pangunahan yung plano ng Panginoon para sa iyo. I will be your home wherever you may go. Through every joy, through every unknown. With my hand in yours and my heart by your side, I'll be your shelter, your love, your guide. I'll be your home forever by your side. Salamat ako sa Panginoon sa nakinig ka,
niya na maghintay at hindi magmadali, hintayin yung tamang panahon para sa ating dalawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sinunod mo kung ano yung plano ng Panginoon para sa iyo. Pinapahalagahan mo pa rin talaga yung mga panalangin mo sa Panginoon na ipakita niya sa iyo kung sino bang karapat-dapat sa iyo. At saka salamat din talaga kasi ako yung pinili mo. I'll stay